Sige po, in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen. Let us ask the intercession, the presence of God the Holy Spirit, the third person of the Blessed Trinity. The Holy Spirit is the love between the Father and the Son, and He is the love of God poured out into our hearts so that we may love as Jesus loves. Come, Holy Spirit, fill the hearts of your faithful and kindle in them the fire of your love. Send forth your Spirit, and they shall be created, and you shall renew the face of the earth. O God, who by the light of the Holy Spirit did instruct the hearts of the faithful, grant that by the same Holy Spirit we may be truly wise and ever rejoice in His consolations through Christ our Lord. Amen. In the name of the Father, and of the Amen. Son, and of the Holy Spirit. Amen. Amen. Okay po. The Lord be with you. And with With your your spirit, spirit. A reading from the Holy Gospel according to Matthew. glory to Glory to you, you, O O Lord. Lord. Dealing with sin in the church. If your brother or sister sins, go and point out their fault just between the two of you. If they listen to you, you have won them over. But if they will not listen, take one or two others along, so that every matter may be established by the testimony of two or three witnesses. If they still refuse to listen, tell it to the church. If they refuse to listen even to the church, treat them as you would a pagan or a tax collector. Truly, I tell you, whatever you bind on earth will be bound in heaven, and whatever you loose on earth will be loosed in heaven. Again, truly I tell you that if two of you on earth agree about anything they ask for, it will be done for them by my Father in heaven. For where two or three gather in my name, there am I with them. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. No? As usual po, habang nagsishare ako, pwede po kayong pumasok kung may mga sharing kayo o may mga talk o may mga tanong. No? Itong passages na to, itong Matthew 18, no? 15 to 20, actually, napaka ano to, ano to, crucial to sa understanding of the church. Pero before bago ko po talakayan bakit ko sinabing crucial to sa understanding ng church, ang pinag-usapan to basic lang kasi. Pag meron nagkasala at merong conflict sa church, ang gagawin lang yung three steps, no? Una, privately, no? Private, no? I-confront mo yung tao, tapos ma-resolve nyo yung issue, no? Directly, kayong dalawa lang. Tapos dito yung, kung in-acknowledge na yung fault niya at nagsisi siya, the issue is resolved, no? And reconciliation is achieved, no? Kapag hindi nangyari itong first step na to, you involve others. No? Sinabi dito, no? If private confrontation is unsuccessful, involve one or two believers, no, as witnesses to ensure fairness and accountability. These witnesses will mediate and help the individuals find resolution and reconciliation, no? Ah, ito po kasi yung ano nila dati style nila, no? This is taken from the book of Deuteronomy, no? Chapter 17, verse 6, no? Bigyan ko kayo ng Old Testament background, ano? Sa Deuteronomy chapter 17, verse 6, nakalagay po rito, the testimony of two or three witnesses is required. No? Naalala nyo rin yung kwento kay kay Daniel, no? At si Ana nung yung pinagbintangan ng dalawang judges, no? Namin nakita raw silang adultery, no? Kay
kay Susana, tapos nung ipuput to death si si Susana, tumayo si Daniel, sinabi niya kinondemn yung tao na walang witnesses, no? Kaya yung time na yung Old Testament, importante, lalo kung ang sentence ay death sentence, no? Kaya dito tung chapter 18 na verse 16, nag-refer po yan sa Deuteronomy chapter 17 verse 6, no? The testimony of two or three witnesses is required, no? Tapos kung wala pa rin nangyari, itong second step, yung third step, dalhin mo sa simbahan, no? Ito po yung sa Matthew verse 17, no? The matter should be brought to the church. The church as a community of believers can offer further guidance and support in resolving the conflict, no? The importance of community, accountability, and the role of the church in maintaining unity and harmony, no? Pag ayaw pa rin, sinabi, treat him as a Gentile or tax collector. Mabigat po yun, no? Kasi yung to be considered a tax collector noong time na yan, you are put outside the covenant community. Kasi sa Old Testament po kasi, yung tao, ano po yan, meron silang covenant relationship with Yahweh. Kaya if you're a tax collector, ini-excommunicate ka nila. You become outside of the covenant community of God's people, no? Of course, the Gentile, if you're considered Gentile, you're really an outsider, no? Uh, pero usually, ito kaya nga si Saint Paul, di ba, in-excommunicate na yung lalaking nakikipag sexual relationship sa kanyang mother-in-law. In-excommunicate niya. Pero nagsisi, bumalik, no? Kasi ang goal ng excommunication, magsisi yung tao, mag-repent, at makabalik uli sa community, no? Pero usually, hindi naman mahirap mangyari ito sa community, no? Kasi usually, pag kinumpront mo yung tao, mag-aaway pa kayo yan, no? Kikialam ka sa buhay na may buhay, no? At pag tumawag ka pa ng, Si ah, Emily. ano po? Tanong po si Sister Emily. Sige po, hindi ko narinig. May tanong po kayo. Sige po, ate. Parang yung sinasabi ninyo, kanina lang, yung pang third ba yung ine-excommunicate Opo, oo. dahil nahuri sa ganito. Hindi ba naiiba sa iglesia ni Cristo ngayon yan? Kasi Actually, nakikita ko, meron ako mga ginaya ng iglesia Pero sa Catholic walang- Church. pero Ginaya walang ng iglesia. Oo. walang excommunicadong nangyayari. Sa ngayon, Patuloy ang pangungulang pa rin. nung dating sa simbahan natin, ini-excommunicate. Pero recently, hindi na ganong inaano yan eh. Hindi na ganong ina-apply. Kaya siguro Iglesia ni Cristo, kinuha nila yung practice ng early church. Halimbawa, I'll give you an example ng excommunication. Yung abortion, automatic excommunication po yan. Pero ang church, ginagawa na lang, ina-absorb din yan at pinapangaralan na lang. Limbawa, you're a Catholic politician para sa states. Tapos mapayag ka sa abortion. Excommunicated ka dyan. No? Parang si Nancy Pelosi, no, ng Republican, I'll give an example, no? Ano siya? Catholic siya. Sinasabi niya, si Joe Biden, dating presidente ng nung dating presidente po ng US, Catholic siya. Pero supporter siya ng abortion. Ano yan? Pwedeng excommunicate yun. Pero hindi ginagawa ng church na lang yan eh. Halimbawa, sinong Aquino to? Yung namatay? Si Pinoy. Si Pinoy. Oo, nag-advocate siya ng siya nagtulak ng contraception. Ano po yun? Pwede siyang excommunicate ng church. Pero hindi ginawa ng church eh.
Kaya sabi ko sa inyo po, bibihira na i-practice to. Halimbawa, ah, in public, binablaspheme mo yung God. I-excommunicate ka ng church. Kaya noon, kasi nagbibigay ka ng bad example sa community of believers. No? Kaya, halimbawa, nagto-torture ka. Nangyari po to nung martial law, nung time ni President Marcos Sr., may isang bishop ng Malay-Balay, Bukidnon. Nakalimutan ko yung pangalan, Jesuit priest na yun. Ng Jesuit bishop. Tinotorture ng mga sundalo yung mga tao. Ano ginawa ng bishop na yun? In-excommunicate niya. Lahat na nag-torture sa mga tao, in-excommunicate ko. Isipin, you are cut off from the community of believers, no? At merong spiritual po yan, effect yan sa iyo. Hindi kasi nakikita ng tao yung spiritual effect niya, nakikita wala rin mangyayari kahit excommunicate. No. Kasi ito sinasabi ni St. Paul, I am handing over to Satan the body so that the person might be converted. Halimbawa, yung time ni St. Paul, nakikilive-in siya sa kanyang mother-in-law. In-excommunicate ni St. Paul. Hinand over niya yung katawan ng taong yun kay Satan. At pwede siya mamatay yung taong yun. Pero nabuti nag-ano siya, repent, no? Grabe po ang pag-in-excommunicate ka ng church. May spiritual harm, pero ang tao hindi naniwala, kaya siguro hindi na ina-apply po, no? Pero practice po yan ng early church, no? At hanggang ngayon, nasa canon law, pero hindi na ina-apply eh. Otherwise, marami kang politician sa US na in-excommunicate. O in-excommunicate mo yung mga Catholic na congressmen na nag-approve ng contraception. I-excommunicate mo lahat yun. No? Pero hindi na pinapractice, no? Hindi na pinapractice, no? Kaya tanong, dapat ba i-practice o hindi? Para matuto. Halimbawa, yung nagnanakaw ng napakalaking pera sa bayan, tapos nagkasuffer ng tao. Dapat i-excommunicate yun. Kung katoliko sila, pero hindi na po pinapractice eh. No? Nasa bishops po yun, no? Nasa bishops, no? Ganun na. Ganun. So, yung tatlong prosesong yan, kasi marami po kayo makukuha sa Bible verses na yan, no? Mas malawak yan, hindi lang yung parang three-step process, no? Kundi yung understanding ng church. Kasi halimbawa, sinabi sa 19 tsaka 20, when 2 or 3 are gathered in my name, I am in their midst. Ibig sabihin, nakikitipon tayo kay Jesus, no? Jesus is in our midst. Kaya mga protestante, ang tingin nila sa church, walang structure. Basta tawagin mo na si Jesus, church na tayo. No. Ang church may invisible tsaka visible elements. Ang invisible, when 2 or 3 are gathered in my name. Ang visible elements, ayan po yung structure ng church. Halimbawa, nung third part, no? Natatawag ka ng church. Hierarchy po ng church yan. May visible structure ng church. Kaya yung understanding ng protestante tungkol sa simbahan ay incomplete at mali. Kasi sa kanila ang church invisible. Kaya kahit na ilang protestante yan, kung sino-sino mga protestante, kahit na 40,000 denominations, basta they call on Jesus, they constitute a church. Invisible yun. Isang part lang yun, dapat may visible. Di ba sinabi ni Jesus sa Matthew 5? Let your light shine. O yung lamp nyo. Dapat makita. Visible yung visible. No? O yung mountain, no, makita. So may visible aspect yung church. At ang visible ng church, ng aspect na yan, yung hierarchy ng church. Nandyan yung pope, yung bishops, yung mga priests, mga deacons. Ayan po yung hierarchy ng church, saka laity, no? Kasi, limbawa, nung sa Acts 15, nung di-discuss ni Paul tsaka ni Barnabas yata yun, no? Tungkol sa kailangan bang i-circumcise yung mga Gentiles na pumapasok sa Christianity.
Malaking debate yun dati sa Acts 15. Kasi Mahudyo, para maging people of God sila na Mahudyo, kailangan i-circumcise sa 8th day para maging part ka ng covenant community. Kristiyano na. May mga ibang Christians no nag-i-insist kailangan i-circumcise sila. Malaking debate yan kaya ginawa ni Paul, ni Saint Paul tsaka ni Saint Barnabas, pumunta sa Jerusalem. At nandun si James sa yung bishop doon. Nandun din si Peter. At nag-decide sila. Ayun po yung first uh, ecumenical council ng church, Jerusalem Council. Year 49 AD. Kasi ngayon ang ecumenical council natin nasa 21 na yung Vatican II Pero ang first council yung year 49. Nag-decide yung mga apostles through Peter. Sinabi niya, hindi na obliged ang mga Gentiles na magpa-circumcise. May hierarchy nag-decide. No, kasi part yun eh. Noon sinabi ni Jesus, no? Whatever you bind on earth will be bound in heaven. Ibig sabihin, pinag-uusapan ng hierarchy kung ang teachings na to ay will ng God. Kaya mayroong dogma. Pag nag-decide ang church at may mga pumapalag dyan, mali na yon. Kaya mga iba umaalis. Naggagawa ng panibagong sekta. Gumagawa sila ng sekta noon na kailangan para maging Kristiyano, kailangan i-circumcise. No. Sabi ng apostles, no. Yung baptism, ayan ang circumcision of the heart. No, kaya yung mga dogma, no, mga discipline, ng moral discipline ng church, no, na halimbawa, mga protestante, kung dati tinuturo nila kasalanan yung contraception eh. Noong 1929, tinanggal nila yan, hindi na kasalanan ng contraception. Ang church, Catholic Church, nag-decide, no. No, it is a sin against God. Tapos mga protestante, sabi nila kung okay ang abortion, okay sa inyo. Parang conscience lang. Sabi ng Catholics, no. Abortion is a mortal sin. No, kaya ayun po yung hierarchy. Whatever you bind on earth will be bound in heaven. Ayun po yung gift of authority and apostolic succession na binigay ni Jesus sa kanyang simbahan. Para malaman nyo kung ano ang katotohanan. Diba pinramis niya, I will send the Holy Spirit to lead you into all the truth. All the truth. Hindi lang some. All the truth. At yung all the truth na yan, part yan ng history ng church. Nagkakaroon ng mga movements, nagkakaroon ng mga forms of worship, parang yung Latin Mass, at ang church nag-decide yan. No, halimbawa, yung devotion kay Mama Mary, yung dogma kay Mama Mary, lahat yan. Ang nag-decide niyan, yung Pope at yung mga bishops in union with the Pope. Kaya, ay yung gift of infallibility. Whatever you bind on earth will be bound in heaven. And whatever you loose on earth will be loose in heaven. Ayan po yung authority na binigay ni Jesus sa kanyang mga apostles at sa mga bishops na hinand over ng mga apostles. No? Kaya napakahalaga po ito ng verses na to. Parang simpleng-simple lang kung binasa nyo, parang baliwala, no? Ay, may away-away pala, di pag-usapan nyo, pag hindi nyo nakuha, di kausapin yung pagsama ka ng witnesses, pag hindi pa rin makuha, dali simbahan, pag ayaw pa rin simbahan, i-excommunicate. Hindi po ganun kasimple yan. Ito po yung tungkol sa mga dogma ng church, yung mga moral teachings ng church, no? Yung hierarchy na binigyan ni Jesus ng gift of infallibility. Kaya when bishops in union with the Pope gather together to interpret a passage in Scripture that is difficult to understand, there the Holy Spirit works with the gift of infallibility. Kaya ang understanding ng church sa Bible ay infallible. Hindi basta kung sino na-interpret niya, na-inspire siya ng Holy Spirit, na-interpret na niya. No, no. Ako, may dahil na-experience ko si Lord, na-spirit kong Holy Spirit, tatag na ako simbahan. No. Ang nag-decide niyan yung Catholic Church na binigay ni Jesus. No?
Kaya mahalaga po 'yun, no? Tapos sinabi ni Jesus, of course, yung last part, no? Whatever you ask the Father in my name, I will do it, no? Ayun yung that's why we pray to the Father through Jesus Christ in the power of the Holy Spirit, no? Usually ganun po yung structure ng ating prayer, no? Kaya ganito po kahalaga ang passage na yan na sa unang tingin ay parang normal lang, na parang ordinaryong paan lang. No. I'll give you an example po, no? Kasi tungkol sa hierarchy of the church, siguro one time talakayin ko to, no? Kasi yung hierarchy, may notes na po ako niyan pero hindi ko po na-share sa inyo, no? Hieras in Greek, no? H-I-E-R-A-S, no? Ang ibig sabihin, rule of the holy. Ito yung church, the rule of the holy, no? So the dignity and power of the hierarchy, yung pope, yung mga bishops, are not meant to be a power and a status figure. Hindi status figure yan. But a servant as Christ himself was. Para paglingkuran nila kung ano ang will ng God, no? Kaya, ano ba ito? I'll bigyan ko example ng hierarchy sa Old Testament, no? Sa Numbers 11:16 to 17. Pero one time pag-uusapan din natin ito, no? Numbers 11:16 to 17. The Lord said to Moses, assemble 70 respected men who are recognized as leaders of the people. Ito yung mga council ng bishops, saka pope, no? Bring them to me at the tent of my presence and tell them to stand there beside you. I will come down and speak with you there. And I will take some of the spirit I have given you. So, sinare para sa pope, kasi niya mga ibang bishops, and give it to them. Then they can help you bear the responsibility for these people, and you will not have to bear it alone. So, it is the will of God to have hierarchy in the church. Kaya yun ay Protestant heresy. Heretical ang mga Protestante na hindi nire-recognize ang Pope at mga bishops. Heretical teaching yun. No, kasi ano po ang structure ng church, no? So, the Pope has the highest power in the church as teacher of all Christians and chief shepherd. He has the most complete jurisdiction in deciding questions of faith and morals and in arranging the discipline of the universal church. Sa Matthew 18:18, sabi nasa natin, and I tell you all of you, what you prohibit on earth will be prohibited in heaven, and what you permit on earth will be permitted in heaven. No? Ngayon, yung mga teachings ng faith and morals, nasaan po yan? Ayan po nasa Catechism ng Catholic Church. Kaya lagi po natin ini-encourage, no, na hanggang may time tayo, malaman natin ang teachings ng Catholic Church na nasa Catechism ng Catholic Church because they are the teachings of God. Remember, nung pinag-usapan po natin yung faith, dinefine ko yung faith, no? Ano sinabi ko po ang faith? Ano definition of faith? Faith is the complete surrender of ourselves to God and the acceptance of His revealed truth. Two aspects, no? Lagi po natin in-emphasize yan. Yung attitude na self-surrender sa God at yung content. Mga Protestant brothers and sisters natin, maaring okay sila sa attitude, no? Dahil malakas ang faith nila, malakas yung trust nila, malakas yung confidence nila kay God, di ba? We witness yung mga ganung bagay, no? Pero sabit sila sa second aspect. The acceptance of the revealed truth. At yung revealed truth na yan, in-entrust ng God sa Catholic Church, lalo-lalo na sa hierarchy, sa Pope at sa bishops, no? This is the promise of Christ. Promise to ni Christ, eh. If the Pope were to teach error, so ang Pope hindi pwede mag-teach ng error sa doctrines at morals.
Of course, pwede siya magkamali, no? Kung sabihin niya, ang mananalo yung Gilas, no? Laban sa, ano, sa Lebanon. Magkakamali ang Pope dun. Hindi siya infallible dun, no? O kunyari, paborito niyang, ano, mahilig ba kayo sa basketball sa States, no? Mga Lakers ba o Chicago Bulls, no? Pag sinabi ng Pope, mananalo ito, huwag ka maniwala dyan, no? O sa boxing, o sabi, mananalo si ganito. Ay, hindi siya infallible dun. Nagkakamali siya katulad natin. Pero when it comes to doctrines and moral teachings, hindi siya pwede magkamali. Kasi may gift siya ng infallibility. At yung mga teachings ng church na yan, ng mga pope, mga bishops, nasa Catechism of the Catholic Church. Kaya yung mga pinag-aaral natin dito, nasa Catechism lahat po yan. Binibigyan lang po natin ng konting na nag-a-apply sa ating personal life. Pero lahat po yan nasa Catechism of the Catholic Church. No? Halimbawa, it is Christ who keeps him from error by the divine assistance of the Holy Spirit. Hindi siya pwede magkamali. At hindi siya magkakamali. Kung hindi, nag-fail yung promise ni Jesus. Kasi sinabi, you are Peter, and upon this rock, I will build my church. Church ni Jesus to. Hindi to church ni Manalo. Hindi to church ni Eli Soriano. Hindi to church ni Villanueva. Hindi to church ni Nicky Buloy. It is the church of Jesus. Kaya hindi pwede magkamali. No? Kaya useless ang promise ni Jesus. Kung mag-fail ang Pope, kung magkaroon siyang teachings na error. Hindi siya rock. Quicksand pala. Sabi niya, you are rock. Alam niyo quicksand? Ang quicksand, kumunoy. Lumulubog-lubog ka. No, sabi ni Jesus, you are rock. You are Peter. And on this rock, I will build my church. Sabi nga ni St. Augustine, no? Sabi ni St. Augustine, hindi ako maniniwala sa teachings ng gospel kung hindi sinabi ng church. Kasi ang church ang garantor. Dahil yan ang plan ng Diyos. Di ba sinabi ko sa inyo, Bible alone is not enough. Tatlo po dapat, hindi Bible alone. Bible, nasabi na po natin yan, no? Sa, saan ba tinasabi yan? 2 Corinthians 3:16, no? Sacred tradition, 2. 2 Thessalonians 2:15, tsaka yung the church is the pillar and foundation of truth, no? 1 Corinthians 3:15, no? Kaya si Jesus mismo nag-guarantee, no? So, the church delivers her infallible decisions through ecumenical councils. Yan, nag-gather sila, Vatican II, ganyan, no? And through the Pope. A general council or ecumenical council is the assembly of the bishops of the world presided over by the Pope. So, when church councils, no, come together, no, to exercise their responsibility to interpret and correctly teach the Word of God. Sila yung final arbiter ng truth. Iba-ibang protestante, kanya-kanyang interpretation. Ang Pope ang may final say kung anong tama. Sabi nila, ang Eucharist daw, symbol lang. Iba, nasabi, ayan talaga si Jesus. Dineclare ng church dogma. The Holy Eucharist is Jesus Himself. Alam niyo magandang prayer lagi na lagi pinapractice to ni Saint Padre Pio, no? If you realize talaga in your person, no, that the Holy Eucharist is Jesus, maiba po ang spiritual life nyo. Maiba din ang pagtanggap nyo ng Eucharist, iba. It is Jesus Himself. No, kasi sabi nga ni St. Paul sa 2 Corinthians, no, 5:7, no, we live by faith, not by sight.
Biro mo, when you receive Jesus, yung hostya, if you can really say, it is Jesus, maiba po ang spiritual life nyo every time you receive Jesus in the Eucharist. Maiba po ang spiritual life nyo when you enter a church. When you enter a church, you will kneel or you will bow as you get the holy water and talk to Jesus in the Blessed Sacrament. Usually, mga tao kasi pag pumunta sa simbahan dyan, kwentuhan, lahat ng kwento po, nag-text na lahat, no? Kasi nga, yung awareness that kahit na ano sabihin ng pari dyan, magkaroon tayo ng katahimikan dahil, no, you pray, Jesus, give me that realization that it is really you. Maiba po ang spiritual life nyo. No? Bishop, Ako, yes po, yes. bakit po kaya pagka yung walang misa sa simbahan, tapos nagpunta ako, pagpasok ko, parang bumibigat yung dibdib ko dahil iniisip ko na makasalanan ako, gano'n. Bakit kaya ganun yung pakiramdam ko? Oh, kasi ano yun eh, of course maganda yung ganung feeling, no? Kasi, ah, ganun din po ako, no? Na, kasi, pag ako naglalakad, kasi naglalakad ako sa ano eh, may malapit sa Marikina River lang, no? Diyan ako naglalakad. Ang ginawa ng ano, may ano ro, may maliit na chapel, no? Ginawa ng ano, siguro yung sponsor ko, sino nag-sponsor doon. So bago ako maglakad ng todo, dumadaan ako ron, no? Minsan may nakikita akong tao, dalawa o tatlo, no? Pag pumunta ko na una, may feeling of heaviness ka. Unang-una sa mga dinala mong problema o dinala mong mga responsibility for that day. And also, you know you are in the holy presence of God. Kaya nga pagdating ko, sinasabi ko, Jesus, no, I lift up to you all my burdens. Tapos pangalawa, thank you for everything. Papasalamat ako. Yung, alam mo sa charismatic, may acts, adoration, confession, thanksgiving, supplication. Ginagawa ko lang yun. Lord, forgive all my sins, no, for this day, no, for the past 24 hours, no. So yun. So nagpasalamat ako, no. Papasalamat ako tapos ah humingi ng tawad, tapos humingi ng new graces, no. Wala pang 5 minutes yun. Tapos alis na ako. Lakad na ako. Exercise na ako. May iba spiritual life nyo. If it is really Jesus. May isang madre na imbitar siya ng mga protestante sa kanilang sa kanilang place of worship. Tinanong siya, sister, what can you say to our worship, to our places of worship? Alam mo sinagot ng madre? Jesus is not here sacramentally. Kasi iba presence ni Jesus sa sacrament. Kasi Jesus is everywhere. No, Jesus is in our hearts, no? If you accept him, kung nabinyagan ka, if you were baptized and you are in a state of grace, Jesus is in your heart. Jesus is also in your brothers and sisters, lalo mga mahihirap, no? Where to, as often as you do it to me. Tapos, sa prayer meeting, sa Bible study natin, Jesus is also present there. Where 2 or 3 are gathered in my name, I am in their midst. Oh, Jesus is in heaven. Nakalagay sa Hebrews yan, di ba? He's in heaven to intercede for us forever. But Jesus is also in the Blessed Sacrament. Ibang presence na dyan. Nabigla yung mga protestante. Tapos sabi niya, you go to our church, to the Catholic Church. Jesus is there sacramentally. Nakapag-isip yung mga protestante. Yung paliwanag ko sa inyo, yung paliwanag ng madre. Jesus is everywhere eh. Pero ibang presence niya sa Eucharist. Sacramental presence yun. Yung sabi na sacramental, through tangible means, no? Tangible kasi. Nakikita mo, nahahawakan mo, nalalasahan mo. No? Kaya sacramental, ang sacramental presence, no? Material, nakikita mo, bread, pero hindi na bread yun, si Jesus na yun. Because of the gift of faith. Ibang sacramental presence. Kaya makita nyo, pumunta kayo sa mga madre, sa mga pink sisters,
Minsan nakikinig lang ako sa kanta nila eh. No? Masaya ako makinig sa mga madre kumakanta ng ng prayers kasi makita mo talaga ang presence ni Jesus, sacramental presence ni Jesus, no? Kaya yung mga ibang na medyo yung faith nila medyo nanghihina. Ang advice ko, saan ka ba malapit na mayroong kumbento? Pumunta ka ron, sabi ko. Makinig ka lang, sabi ko. May iba na yung spirit mo. Bakit? Because of the sacramental presence of Jesus in the church. Actually, yung advice niya, si ano rin, si Saint Teresa of Avila. Ayun din ginagawa niya. Pag meron siyang heaviness, pupunta sa Blessed Sacrament. O kung masyado siyang heavy, pupunta siya sa mga tao nagdadasal. Nahawa siya sa dasal. Gumagana kanyang spirit. Eh, kayo mismo, di ba? Pag umattend ka ng prayer meeting, minsan atin ka ng prayer meeting, ang bigat ng pakiramdam nyo. Tapos during prayer meeting, parang very light na pakiramdam nyo. Ayun po yung presence. Ayun siya sabi ni St. Teresa of Avila. Kasi lahat tayo human, may mga ano tayo, may mga weaknesses, may dryness. Kaya advice niya, pumunta ka sa chapel o sumama ka sa mga tao nagdadasal. O yan, experience sa charismatic, no? Ako na-experience ko na every time na sa charismatic ako. No, di ba, pupunta ako sa God's Beloved noon. Pagod na pagod ako. Galing pa ako sa Cavite noon eh. Maaga akong aalis doon sa Cavite, umaga. Ang prayer meeting nyo, gabi. Hapon, gabi. 5:30. Biro mo, tagal ko sa Manila. Dahil hinihintay ko para di ako matraffic. Ikon, nag-aaral ako ng Bible and everything. Kaya pagdating ko sa inyo, pagod ako. Tapos nag-prayer meeting, magaan na pakiramdam ko. Eh, sabi ni Saint Teresa of Avila, where two or three are gathered in my name, I am in their midst. Kaya ano po yung mga practical na mga advices ng mga saints, magandang gawin. Pero pinakamagandang ang talaga, nung sabi nga ni Saint Padre Pio, ask for that grace na Jesus, I recognize you in faith that it is really you in the Eucharist. Maiba po. Maiba pagpasok ng simbahan, maiba pag nagsimba kayo, maiba kapag tanggap kayo ng communion. It is really Jesus, no? At ang purpose lang naman yan, we receive Jesus so that we may also become Jesus in the way He loves. Diba? Katulad ng sinabi ko po sa inyo, no? In the morning when you wake up, no? Sabihin nyo kay Jesus, Jesus, let me love you today. Oh. Halimbawa, for the past days, paano ko minahal si Jesus? Oh, everyday kasama si Bishop Lito sa prayer ko sa misa ko. Tapos ginawa ko, 'di ba, nag-text si John Paul, si Brother John Paul, no? Kailangan din ng material itinext ko sa mga ibang pari ko. Oh, tumulong sila. Oh, that's how I love Jesus, no? For that day. No? Tapos marami pa nagpapadasal, no? In example ko lang po Tapos at the end of the day, sa gabi, tanong ko na sinishare ko rin sa inyo, did I love Jesus today? Yes, bakit? Pinagdasal ko si Bishop Lito. Inilapit ko siya sa mga taong pwede makatulong financially. Minahal ko si Jesus that day. No, kaya po sa inyo, no? Minahal ko si Jesus, no? Ngayong oras by sharing with you the word of God. Its correct interpretation. Kasi maraming tao nag-share ng word of God pero hindi correct interpretation. No, kaya maraming protestante, maraming sekta. Because the interpretation of the word of God is wrong. Ako pagtulog ko, Jesus, minahal kita by sharing you with the Christ Family Prayer Group ng Word of God. And I know that the Word of God I shared is correct in its interpretation. Kasi ang correct interpretation ang galing sa Catholic Church. Kaya nga sinabi ni James chapter 3 verse 1, napakabigat to na responsibility ng mga preachers. Mabigat ang judgment sa inyo ni Jesus kapag mali ang interpretation nyo sa Word of God. Kaya yung mga ibang kashare ko sa Word of God, mga pastors, sinasabi ko yun. James 3:1, grabe ang judgment nyo kay Jesus. Hindi ko alam kung anong gagawin ni Jesus sa purgatorio to cleanse you from that. Kung ang interpretation nyo sa Word of God ay mali. Ako, I can say that the Word of God I share with you is correct
in its interpretation. Bakit? Because it is the interpretation of the Catholic Church. Through the Pope, through the bishops, na empower ni Jesus with power and authority. Ayun po ibig sabihin ng hierarchy. No? Kaya yung role ng pare, ng bishops, no? When the word of God is being interpreted, no? I am 100% correct. I am 100% correct. Yung mga sekta, mga sabi ko po, grabe. Read James 3:1. Grabe ang judgment sa inyo ni Jesus because of your wrong interpretation of the word of God, no? Kaya nga sinabi, ito yung plano ng Diyos to safeguard the truth and keeping the church unified in its faith on account of the many interpretations that are given to the Bible. So ito ang plano ng Diyos para ma-safeguard yung truth. Dahil ang daming nagtuturo kung ano-ano interpretation ng Scripture. Kaya nga sinabi ni St. Paul kay Timothy, 1 Timothy 6:20. Ito rin sinishare ko sa iba. Timothy, keep safe what has been entrusted to your care. Ulitin ko po, no? 1 Timothy 6:20. Timothy, keep safe what has been entrusted to your care. Kasi sinasabi ko sa mga Protestant brothers and sisters natin, ano ang mga in-entrust sa inyo ni St. Paul? Kasi si St. Paul in-entrust nyo kay Timothy. Si Timothy, bishop yan. Si Timothy, bishop yan. In-entrust niya kay Timothy. At si Timothy, in-entrust din niya sa mga fellow bishops niya. Pababa na pababa yan. Hanggang panahon natin, in-entrust kay Pope Leo XIV. No? So, ito, keep safe what has been entrusted to your care. Kaya yung readings po natin for tonight, parang simpleng readings lang, di ba? Kasi 5 verses lang yan eh. Pero napakalalim po yan. Pinag-uusapan po yan yung invisible and visible structures ng church, no? Siguro ituloy ko na rin po to, no? Yung sa sharing ko, no? The bishops cannot err. Hindi sila pwede magkamali. Whenever they meet in an ecumenical council. So pag ang mga bishops nag-meet yan sa ecumenical council, no, kasama ang Pope, hindi sila pwede magkamali. No? Pero mga individual bishops, no, di ba? Si Bishop Tagle, Cardinal Tagle, mag-isa lang sila kasalita, o si Soc Villegas, o si Cardinal Ambo, nag-iisa lang siya. Pwede siya magkamali doon, lalo ngayon sa panahon natin, lalo sa politika, no? Sa mga kilos na politika, pwede magkamali. Pero hindi sila pwede magkamali pag ecumenical council, nag-meet na lahat ng mga bishops, kasama ang Pope, to officially interpret a disputed passage of the Bible. So pag hindi clear yung Bible, dahil maraming ano ba, may purgatory ba? Wala. O meron na, nakalagay yan nakalagay yan. 1 Corinthians 3:12-15. O sinabi ni Jesus, you cannot, hindi ka makakaalis dyan, sa Matthew 5, no? O, nakalagay sa Revelation 21:27, nothing impure will enter heaven. Sabi ng mga protestante, walang purgatory. Nag-meet ng mga bishops, kasama po. No, there is purgatory. When a disputed Bible passage, i-interpret yan officially ng church, no? Kaya, for the bishops, the leaders of the church, have been given the gift, meron silang gift and responsibility to interpret and correctly teach the Word of God. Ako, malakas ang loob ko mag-share sa inyo ng Word of God. Bakit? Alam ko, correct 100%. Mga iba, lakas loob mag-share ng Word of God. Ayon sa interpretasyon ng tao. Di ba? Makita nyo sa TV, di ba? Lakas ng loob. Pero mali interpretation nila. Mananagot sila, nakalagay sa James 3, verse 1, no?
So the bishops exercise the apostolic authority. Yung authority na galing sa mga apostles, no? To guide the church in the name of Jesus. No? To keep the church united and to discern what is truly from the Lord. Kaya maraming heresies noon, maraming sektang kumalas. Kasi ang church nagsalita. No? Kung ayaw nyo interpretation nito, pwede kayo umalis. Kaya sabi ni Saint John, no, sa letter niya sa Saint John, no, 1 John 2, parang 1 John 4:6, no, sinabi dun yung mga umalis, talagang hindi naman sa atin yan. Kasi kung sa atin yan, they will believe what we say. No, kaya, isang gift to. Alam mo yung mga, no, yung naalala ko yung mga magulang natin, no, na hindi nakapag-aral ng makatikisim. Tanungin mo, bakit ka naniniwala na si Jesus ang Eucharist? Alam mo, sagot nila, simple-simple. Wala silang maraming theology na sabi. Si Jesus yan Bakit? Sabi ni Jesus, siya yan This is my body. Wala silang problema doon. Mga iba nag-discuss. Ano yung, talaga ba si Jesus yan, no? Pero yung mga magulang natin, yung, lalo yung lola ko, kung magdasal mahina 1 hour. Dami nubila, dasal-dasal niya, no? Alam mo, ano niya, bakit? Because Jesus said so. Tapos na ang discussion. Sinabi Jesus, this is my body. Yung lola ko, na-realize na yun. Kaya everyday na sa simbahan yun. Iba. Dahil na-realize niya. Siguro kung marami kayong pwedeng hinging grace na sinasabi ni Saint Padre Pio, ayun, the grace of all graces. Ma-realize nyo sa buong pagkatao nyo na it is really Jesus. May iba po pagpunta nyo simbahan, may iba pag nagsimba kayo, may iba pag tinanggap nyo si Jesus sa communion. May iba, everyday, lagi nyo sabihin, Jesus, let me love you today. And at the end of the day, did I love Jesus? Yes. No? Kaya nga sinabi ni Saint John, no, chapter 16 verses 12 to 13, no? Ito, napunta tayo rito sa discussion na ito, no? Although hindi ko plano to, no? Sana, bala ko, next topic ko to, no? Pero nandito na rin tayo, no? Dahil sa tanong ni Sister Emily, napunta tayo sa tanong na ito. Sabi ni Jesus, no, sa John 16 verses 12 to 13, I have yet many things to say to you, but you cannot bear them now. Maraming gusto sabihin si Jesus. Pero hindi kaya ng mga apostles niya. When the Spirit of truth comes, He will guide you into all the truth. Ito yung sa history. All the truth. Kasi dahan-dahan yung ating pangunawa, no? Dahil infinite ang nag-reveal. Ni-reveal niya sa mga finite minds. Kaya throughout history yan. For He will not speak on His own authority, but whatever He hears, He will speak. Ano na rin ng Holy Spirit? Ito yung dialogue ng Father and Son, no? And He will declare to you the things that are to come. No? Kaya yung magmula nung time ni Jesus, yung Pentecost, nung send niya yung Holy Spirit, until now, no? The Holy Spirit is always in the church. Ito po yung pinaka parang soul of the church, no? The Holy Spirit, no? So the things that are to come na sinasabi ng Bible na ito include new forms of worship. No? Kaya may mga charismatic renewal. Titingnan ng church kung tama ba yun o hindi. No? O kung meron ng division. No? New Christian lifestyles. Kaya marami mga movements. May mga Opus Dei, may mga Third Order, mga Franciscan, mga Dominicans. No? May mga Third Order sumusulpot. No? Movements of renewal and deeper understanding of Christian teachings. The things to come must always be rooted in biblical revelation. Kaya ang interpretation ng church ay napakahalaga. Decisive. Kasi ang things to come dapat laging rooted yan sa biblical revelation. No? Otherwise, iba-iba interpretation. No? They are the new expressions of the truth of the gospel. No? They may never contradict
the Bible. So, ito yung part na sinabi ni Jesus sa kay Peter, no? Feed my lambs, feed my sheep. No? So, kinonfer ni Jesus kay Peter the primacy over the apostles, no? So, may mga apostles, pero si Peter ang primary, no? When he gave to him the keys, binigay ni Jesus ang susi ng langit, no? Matthew 16:19, no? I will give you the keys of the kingdom. So, si Jesus lagi, si Peter lagi, ang nag-stand out pa nagkakaroon ng mga meetings ang mga apostles sa New Testament, no? At mapansin nyo rin, no? Kung mabasahin nyo, lagi na una pangalan ni Peter sa listahan ng mga apostles, no? Para makita rin yung primacy ni Peter na binigay ni Jesus sa kanya, no? Kaya, nakalabas sa Mark 1:36, but Simon and his companions went out searching for him. Una lagi pangalan ni Peter. Halimbawa, sa Matthew 10:2, these are the names of the 12 apostles. First, Simon, called Peter, and his brother Andrew. Laging una si Peter. Ito yung Pope, no? Yung primacy of the Pope, no? Even si St. Paul. Di ba? Na 13 letters ng New Testament, si St. Paul ang sumulat, no? Pumunta siya kay Peter, no? Yung after his conversion, no? He presented himself to St. Peter, no? Sa Galatians 1:18. It was 3 years later. 3 years, no? Kasi na-convert si St. Paul, pumunta po siya sa Arabia desert. Nag-retreat siya roon for 2 years. Para alam niya kung talaga. Hindi katulad ng mga iba na-inspired ng Holy Spirit, tagatag ng sekta. Di ba? Na-inspired ng Holy Spirit eh. Nagtatag ng grupo na. Si St. Paul, kinausap ni Jesus mismo sa way ng Damascus. Kasama niya sila, yung mga apostles, mga disciples, pinlay over siya. Nawala yung kanyang pagkamulag. Pumunta pa siya sa disyerto sa Arabia. 2 years para magkaroon siya ng formation. Bishop, No? Ano pa? parang may nabasa akong ganyan na Oh. mahirap din yung pinagdaanan ni Saint Paul kasi 'di ba siya yung sinasabi natin instant conversion dahil Oh. may mga Christians na hinahunting siya, di po ba galit na galit sa kanya. Oo. Ay hindi siya agad nakalabas dun sa kanino bang bahay yun, nakalimutan ko na po. Dahil nga 'di ba Oh, pine-persecute mga Christians. sinagay siya sa basket para makababa siya sa wall, no? Opo, opo. Talagang ganun po. Oh. Sabi naman ni Jesus sa kanya yan eh. You will suffer a lot because of me. No? Kaya, si St. Paul, grabe, matapang yan. Oh. Matapang yan. Pero si Peter ang primary. Hindi siya. Sinabi niya, it was 3 years later that I went to Jerusalem to obtain information from Peter. And I stayed with him for 2 weeks. Si St. Paul na yan ha. With direct revelation from God, from Jesus. Nag-retreat siya for 2 years. Tapos pinuntahan niya si Peter. Kinausap si Peter. Lahat ba na sinabi ni Jesus sa akin? Totoo hindi. Sinabi naman ni Peter, to lahat yan. Pero sabi ni Peter, huwag makalimutan yung mga mahihirap. Sabi ni St. Paul, at hindi ko kinalimutan yun. Hindi ko kinalimutan yung mga mahihirap. Kaya tinutulungan ni St. Paul yung mga mahihirap. Kaya tayo, ganun din po tayo. Eh, yung mga iba na revelation eh. Nag-aaral ng Bible study 6 months, tapos pastor na. Alam mo, sinasabi ko sa kanila, una nagkapasalamat ako kay Lord dahil binigyan kayo ng grace na minahal niyo yung Word of God. No? Grace yun eh. No? Pero sabi ko, kasapat ng grace, responsibility. Dapat alam nyo, tama, para si St. Paul. Kinonsulta niya si Peter. Konsultahin niyo yung Catholic Church. Konsultahin niyo yung mga bishops. Konsultahin niyo yung mga pope. Eh, para may konsultahin yung pope sa mga bishops eh. Eh, nasa Rome yan. Ito, sa Catechism ng Catholic Church, konsultahin nyo dito na. Nakasulat na. Ito, konsultahin nyo. Kasi sabi ko sa inyo, nakalagay sa James 3 verse 1, ang judgment ni Jesus sa inyo.
for wrongly interpreting the word of God. Ito yung pagkasabi ko sana, kita nyo, hindi ko sila minura, hindi ko sila, sinabi ko lang ang totoo. Ganyan, una, pasalamat ako, may grace sila ng God na ganun. Pangalawa, kaakibat noon ay responsibility. At tutulungan ko sila, paano makukuha yung responsibility? Konsultahin yung Pope at mga bishops. Paano konsultahin? Nasa Catechism of the Catholic Church. Tapos mag-spread ka ng Word of God. Mapansin nyo, spread nyo yung Catholic faith. Hindi yung mga interpretation ng kung sino-sinong tao. Ayun lang way para matulungan sila. No? Kaya, wala tayong oras, no? Ipagdasal din natin sila ngayon dahil naging topic natin sila, no? Ipagdasal natin yung mga separated brothers and sisters natin, no? We thank the Lord na, Lord, you have given them the grace to love your word. But together with that grace is the responsibility to know correctly the interpretation of the Bible. And they can only know that by consulting the Pope and the bishops. And what the bishops and the popes have written are already in the Catechism of the Catholic Church. Lord, we pray that they may be led to read the Catechism of the Catholic Church. Makita nyo sa YouTube, maraming mga Pilipino na, maraming mga pastor na, no, nagiging Katoliko. May association sila, no? Si Noe, ang pangalan, si Noe Dora, Pilipino, na dating galit na galit sa Katoliko, na convert. Ngayon, meron siya association ng pastors, mga Protestant pastors, na naging Katoliko. Kasi pinag-aralan ng Catholic faith. Lord, we pray for that, no? Kasi kawawa to mga nabiktima to ni Satanas no? Sa maling interpretation no? Lord, tulungan mo sila no? Na mamulat sila sa iyong tunay na katotohanan because faith is the acceptance of all the revealed truths by God, no? At ngayon, Lord, sa personal naman namin, pinagdarasal po namin si Brother Aldrin, si Brother Egay, si Sister Emma, si Sister Min, si Sister Ate Emily, si Brother John, si Sister Karina, Sister Jessica, si Ate Edith. At lahat po hindi nakadalo dito, no? Dahil may mga dahilan sila. Isinasama po namin sa prayers, Lord. For their healing, no? Lahat po kami, halos Lord, may sakit we pray for healing pa rin, Lord. And also for the grace of strength and consolation habang kami po ay may mga naramdaman. Pero Lord, we pray for healing, physical healing, no? Kasama po sa prayer for physical healing, magkaroon kami ng spiritual healing, no? Magkaroon kami ng consolation and strength in bearing them out. Jesus, I lift them up to you. As I lift them all when I celebrate the holy sacrifice of the Mass. We thank you for Bishop Lito for his healing. At sana po ay Lord, tulungan mo siya na mag-slow down po siya. Meron pa siyang trabaho para sa iyo. This we pray in Jesus' name. Amen. The Lord be with you and with your spirit. The blessing of the Lord for you, for physical healing and spiritual healing of consolation and strength. In the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen. 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 God bless mo. God bless, ha? Praise Jesus, ha? Thank you, Bishop.